Ginulat tayo kahapon ng ating isa sa mga special guest, si Senator Bato de la Rosa, matapos ang ilang mga linggo ng hindi pagpasok at hindi pagupo bilang senador, pumasok kahapon sa gulat din, no, ng ating mga kababayan. Naroon kahapon si Senator Bato de la Rosa. Pero kahapon meron ding kasama si Senator Bato de la Rosa, nakaabang sa kanya ang NBI. Maya-maya pag-uusapan po natin tungkol doon sa warrant of arrest na kalaunan ay kinumpirma ng International Criminal Court na inisyu nito. Alamin natin ano ba ang mga legal na hakbang na maaaring gawin netong si Senator Bato de la Rosa. Ano nga ba ang mga proteksyon na ipinagkakaloob sa kanya ng batas at ng saligang batas kaugnay ng kanyang warrant of arrest? Ayan, maya-maya alamin po natin yan. Makakasama natin ng isa sa mga bar lecturers pagdating po sa usapin ng political law at ng constitutional law. Ito po ay isa sa mga legal luminaries ng ating bansa. Maya-maya makakasama natin si Assistant Dean Cecilio Duca upang ipaliwanag sa atin yung mga legal minutiae. Ika nga, ano po, alamin natin yung mga sinasabi ng batas patungkol po sa parliamentary immunity. Pwede nga bang hulihin ang isang senador kung nasa sesyon ang Senado? At maya-maya alamin po natin yan. At nariyan na ang ating guest. Yan, papasukin na natin ang ating pong panauhing pandangal ngayong umagang ito. Assistant Dean Cecilio Duca. Assistant Dean, magandang umaga po. Magandang umaga kasamang Al at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin. Po, it's a pleasure to have you here again, sir. At maraming salamat po at pinaunlakan nyo kami ngayong umagang ito. Una po sa lahat, kagabi, para sabay yata tayong nanonood ng mga pangyayari sa Senado. Ano po? Patungkol po. Kasi nung kausap ko kagabi, si Dean, yun nga, para lahat ho kasi ng ating mga kababayan nakatutok doon sa mga pangyayari kagabi. Attorney Duca, sir, una po sa lahat, kaugnay po ng warrant of arrest na itinangkang iserve ng mga NBI personnel kay Senator Bato de la Rosa, kaugnay na rin ng na warrant of arrest na inilabas ng ICC. Ito po ba pwedeng gawin ng NBI? Ito po ba nasa kanilang kapangyarihan? Una-una tingnan natin kasi bilang senador naman, meron naman siyang mga karapatan at hindi naman siya pwedeng pigilan na umattend ng sesyon. At pag pinigilan natin, yan naman ay krimen sa ilalim ng Revised Penal Code. Subalit yung sinasabing parliamentary immunity o yung freedom from arrest, maliwanag ang sinasabi ng Article 6 Section 11 ng Saligang Batas na yan ay mag-a-apply lamang na hindi siya pwedeng arestuhin kung ang parusa sa krimen kung saan siya ay sinakdal ay mababa sa 6 na taon. At ang Kongreso ay in session. Of course, naka-session yung Senado kahapon, pero yung parusa dun sa krimen, crimes against humanity, ay palagay ko mas mataas yan sa 6 na taon. So hindi mag-a-apply itong constitutional provision na ito. Kaya lang, hindi naman siya po pwedeng arestuhin kung nasa sesyon ang Senado. Yun, maliwanag ang sinasabi po ng ating saligang batas. Pero ito po ang tanong, Attorney Duca, sir. Ang ICC, ito po ang pag-i-issue ng warrant of arrest ng NBI ay sa bisa rin ng in-issue na warrant of arrest ng ICC. Nung una nga, hindi pa sigurado yung, dahil una, tinanggi ng ICC na merong domestic na warrant of arrest, kalaunan, kinumpirma nila na yung lumabas na dokumento, talagang galing sa ICC. Ito po ba nasa kapangyarihan? Wala po ba tayong nalalabag rito ng mga statutes, mga convention at mga batas dito po sa ating bansa? Unang-una, yung kasing warrant ng ICC, nung una, hindi nila pinapaalam, tama yon. Pero ang ICC kasi, ipinadala doon sa atin yung warrant. So nasa sa atin na yon, optional sa atin kung ipapatupad natin yung pag-aresto o hindi. Apparently, gusto nating makipag-cooperate, di ipapatupad siguro. Kasi may valid naman na basihan yung pag-aresto dahil may warrant of arrest nga, kaugnay ito doon sa crimes against humanity
na si Presidente Duterte ay nando na nga at nakakulong na. So kawawa naman yung Presidente Duterte kung siya lang ang mananagot, hindi lang naman siya ang involved. Hindi natin guilty, involved. May kinalaman ayon dun sa mga reklamo na sinampa laban sa kanila. Opo. Ayun nga, but on another note, Attorney Duca, sir, kagabi, napanood niyo po ba yung nangyari? Ano po, nagkaroon ng konting tensyon sa pagitan po ng NBI at ng Senate Sergeant at Arms. Ano po bang nakikita nyo dito from a legal perspective as a legal luminary yourself, sir? Ito po ba tama at nasa kapangyarihan ng NBI? Ito po ba may nilabag na batas ang NBI dito o mali ang pagharang ng Senate Sergeant at Arms dito sa pagpasok at sa pagsaserve ng warrant ng NBI? Well, unang-una, tingnan natin yung mga sitwasyon, Yung may basihan kasi yung pag-aresto dahil merong valid warrant. Ang problema, nakatakas sa kanila at nakapasok dun sa loob ng session hall. So siguro as a courtesy, hindi na nila po pwedeng arestuhin yun habang nagsisesyon. Nasa session na sila Kasi maaaring pumasok na dito yung tinatadhana ng Article 143 na Revised Penal Code na pinipigilan mo na gawin ng isang mambabatas yung kanyang trabaho. Kaya hindi na siguro po pwede. Pero pag umalis na siya dun sa session, may valid naman na warrant at ito naman ay hindi naman illegal. Yung pag-issue ng warrant, dahil sinabi na nga ng International Criminal Court na may jurisdiction pa rin sila kahit na nag-withdraw na ang Pilipinas at ang Korte Suprema natin may ruling naman dyan. Yung Pangilinan versus Cayetano na sinasabi na may jurisdiction pa rin ang ICC, pwede siyang arestuhin. Kasi yung sinasabi ng konstitusyon, limitado ito dun sa 6 na taon. Mababa sa 6 na taon ng parusa at ang Kongreso ay ang nagsesesyon. So kahit naman may session ang Kongreso, kung mahigit sa 6 na taon ang parusa dun sa krimen, ay pwedeng maaresto ito Meron tayong mga pinanggagalingan dyan. Katulad ni Senator Laila de Lima noon, si Senator Trillanes mismo. At saka kung titingnan natin, parang pinagbigyan lang daw ni Senator Trillanes yung hamon ni Senator Bato. Dahil sabi niya, sumama ka pa sa pag-aresto. Marunong naman siguro tumupad yung tao, sinamahan nga. Nga pong problema, Attorney Duca Si Senator Trillanes po ba, may karapatan? Is he clothed with the public authority para maging parang sheriff ng ICC? Siya magsaserve. O ito po ba karapatan at ito po ba may wala siyang nilabag na batas doon sa pagsama niya dito sa mga NBI? Kasi ang isa sa mga punto ng ating mga mambabatas, parang usurpation of public authority yung ginawa na itong si dating Senador Antonio Trillanes. Well, unang-una, ang mga otoridad lamang ang pwede mag-serve ng warrant. Unless yung sinasabi ng ating mga batas at desisyon ng Korte Suprema, pwede naman kasi yung citizen's arrest kung flagrante delicto. Halimbawa, aktual na ginagawa yung krimen, tayo ng mga pribadong individual, nakita natin, pwede tayong mang-aresto. Pero kapag gano'n na may warrant na, ipaubaya natin ito doon sa mga otoridad. At tama naman yun na si Senador Trillanes ay hindi naman na yata public official or authority ngayon, hindi nga siya po pwedeng sumama doon unless dineputize siya. Kasi po pwede siyang, ang mga private individuals, pwedeng i-deputize ng ating mga otoridad para tulungan sila na arestuhin ang isang tao. Yun nga po, At syempre, itong si dating Senador Antonio Trillanes, mukhang na-excite. Hanggang gabi yata, nandun yata siya. Para talagang hulihin itong si Senador Bato de la Rosa. At nagbitaw pa siya ng kanyang mga salita. Hindi na natin palalabasin ito. Sa inyo po bang palagay, ito po ba, is this a threat kay Senador Bato de la Rosa dahilan para maghain ng motion ng kapwa niya mga senador na mailagay siya sa Senate Protective Custody? Well, maaari naman kasi natatakot nga yung tao. Ang tagal-tagal nga hindi lumalabas, tatakutin niya pa. Pero sa tingin ko, medyo depende sa tumitingin yon. Kasi hindi naman armado si Trillanes
At ang mga aresto naman ay ang NBI, hindi naman si Trillanes. So tingin ko, depende sa tumitingin eh. Kaya lang kung sa tingin nila natatakot talaga itong kasamahan nila, syempre may katungkulan din naman siguro nila na ipagtanggol. Pero ang sabihin lang natin dito, pwede nila ipagtanggol yung kasamahan nila pero hindi dapat lalabag sa batas. Kasi kung may valid warrant, siguro makipag-coordinate yung gobyerno doon sa liderato ng Senado para isurrender at hindi na magkapuwersahan pa dahil may mga batas nga tayo malalabag pagka nagpuwersahan tayo. Opo. At kagabi, si Senator Marcoleta ang naghain ng motion na ilagay si Senator Bato de la Rosa sa Senate Protective Custody. Pero may binabanggit po doon, Attorney Duca, na other legal remedies na pwede niyang i-avail bago siya makarating doon sa Senate Protective Custody. Ano po ba yung mga legal na mga remedies na maaaring i-avail na itong si Senador Bato de la Rosa? Well, pwede siyang dumulog sa Korte Suprema at questionin yung legalidad ng pag-aresto sa kanya. Dahil pwede niya sabihin na ang warrant of arrest na ito inisyu ng isang international tribunal na wala naman jurisdiction na sa Pilipinas ngayon. Pero ang pinasabi kasi ng ICC at yun nga ang desisyon ng Korte Suprema, may jurisdiction sila nung time na naisampay yung krimen, ay yung reklamo, at kaya ito naging basehan ng pag-issue ng warrant of arrest. Opo. Linawin po natin para sa ating mga kababayan, ang reckoning period po nito dun sa pagbibilang natin kung meron pang jurisdiction ng ICC o wala. Kung kailan inihain yung reklamo o kung kailan po ginawa itong krimen na ipinaparatang po dun sa mga nasasakdal sa ICC. Dalawang bagay yan na kasamang Al. Una, kung kailan ginawa yung krimen. So ang allegation doon sa complaint na ipinail nitong grupo ni Senador Trillanes ay nagawa ito from 2011 hanggang 2019. Ang reklamo isinampa 2017. Nag-withdraw tayo 2018. Pwede ba tayo mag-withdraw? Maliwanag ang sinasabi ng Article 127 ng Rome Statute, pwede tayo mag-withdraw. I-notify lang natin yung Secretary General ng United Nations in writing na mag-withdraw tayo, pero yon mag-take effect ito, magiging effective after 1 year. At in-affirm ito ng Korte Suprema doon sa Pangilinan versus Cayetano na ang effectivity ng withdrawal natin ay March 17, 2019. Naisampa yung reklamo 2017. So may jurisdiction pa ang ICC nung isinampa yung reklamo. Napakalinaw yan. At ang hindi lang tatanggap nito yung siyempre yung mga apektado. Pero yun ang sinasabi ng Korte Suprema, pwede nila i-google yan, na ang jurisdiction ng ICC ay hanggang March 17, 2019. Kasi yun yung effectivity ng withdrawal. Therefore, nung ma-file yung kaso, nung ginawa yung mga krimen, allegedly, ay may jurisdiction pa ang ICC, kaya may legal basis yung pag-issue ng warrant. Kaya lang, ang katotohanan naman ito kasamang Al, ang ICC hindi papasok dito yan para sila ang mga aresto, wala silang pulis eh. Walang sheriff yun. So, ibibigay ito doon sa gobyerno. At yung gobyerno, makikipag-cooperate. Hihingi ng kooperasyon. Katulad ng ginawa nila kay Presidente Duterte, nag-cooperate tayo sa Interpol. Kasi ang Interpol pwedeng pakiusapan na sila ang magpatupad ng warrant. So yun ho ang kinakatakutan siguro dahil baka makipag-cooperate ang gobyerno at ipatupad yung legal naman na warrant. Ayun, akala ko po kasi, Dean, ang tumatayong sheriff ng ICC si former Senator Trillanes. Gaya po ng paratang sa kanya nung ilan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Pero maiba po tayo, isa siguro sa mga ito para sa mga law student, maaaring lumabas sa kanilang mga exams, lalong-lalo na pag nabasa o nakita ng kanilang mga profesor, yung tungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sakali po na siya ay magre-resign, hindi po ba maa-attach sa kanya yung penalty na perpetual disqualification o ito po ba maaari pa ring litisin ng Senado sitting as an impeachment court? Okay, paliwanag natin. Sa konstitusyon kasi natin kasamang Al, hindi nilagay kung anong epekto ng resignation. Kasi tama naman yun, pwede naman siya mag-resign para hindi na siya ma-impeach. Kaya lang, kung dahil wala ito sa konstitusyon natin, ang Senado, on its own discretion, pwede silang magdesisyon na ituloy.
Kasi valid yung pagsasampa ng reklamo, pwede nilang ituloy. At ang parusa kasi dito, perpetual disqualification. Ngayon, assuming, dahil nga baka hindi ituloy ng Senado, wag nating husgahan muna, assuming na hindi nila ituloy, ang gobyerno pwedeng ituloy naman yung kasong kriminal ng ombudsman at i-file sa Sandigan Bayan. Kaya lang medyo matagal yon, pero ang epekto nun, ganun din. Kasi pag napatunayan nagkasala ka, halimbawa, ng plunder dahil more than 50 million ang involved o graft and corruption o kung ano man, ay may kasama rin yun na perpetual disqualification. So kaya kung hindi tutuloy ng Senado, ang gobyerno may iba pang opsyon. Kung naniniwala talaga ang pamunuan na mayroong kasalanan, may paglabag sa batas, pwedeng ituloy yung criminal case. Opo. So hindi po mag-a-apply yung mootness principle gaya po ng paniniwala ng ilan? Well, depende sa Senado kasi kung hindi na nila itutuloy dahil nag-resign na, sabi lang moot and academic, pero sa tingin ko dapat papanagutin ang may kasalanan. At saka pagkakataon din ito ng Vice Presidente na sinasabi niya wala akong kasalanan, di tuloy natin. Pakita mo yung ebidensya para masabi na wala ka talagang kasalanan. Para sa ating mga nagmamasid na wala pang kulay, makita natin ano ba ang totoo. Kasi after all, laging sinasabi kahit si Senador Cayetano, you shall know the truth and the truth shall make you free. Nasa Biblia naman daw ito sa John 8:32. So alamin natin ano ba talaga ang totoo. Kasi pagka hindi natin ilalabas yung ating mga ebidensya, magtatago tayo sa mga legal na teknikalidad, ay hindi malalaman ng taong bayan kung may kasalanan ka o inosente ka. Po. So are we correct to assume, Attorney Duca, sir, na kung hindi na ito itutuloy ng Senado, pwedeng private person ang pwedeng mag-file ng kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte sakaling siya ay magre-resign? Pwede naman po kasi ginamit dito yung taxpayers' money. Remember, mga taxpayer ho ang nagbayad nitong mga confidential fund na kinu-question natin na gusto nating malaman kung saan napunta. Ngayon po, ang ombudsman naman po pwedeng mag-imbestiga kasi alam nyo, may kasabihan tayo na hindi naman siguro masama. Flight is a sign of guilt. Kung tumatakbo ka sa responsibilidad, baka may kasalanan ka. So kaya po, ang ombudsman pwede hong ituloy ito at mag-file ng criminal case sa Sandigan Bayan. At doon tayo magkakaalaman kasi hindi po pwedeng hindi ka sasagot sa korte. Makukontempt ka dyan. So kaya doon na ho siguro. Pero kung ako naman yung mga senador, bigyan natin ng pagkakataon yung Vice Presidente na ipagtanggol ang sarili niya, huwag natin pigilan ng trial. Kasi 16 yung abogado ng Vice President na sinasabi, sa dami ba naman ng abogado na yun, mapapatunayan siguro kung may kasalanan o wala. Yun ang due process na tinatawag. Di ba gusto nila ng due process? Bigyan natin ng due process. Kala ko ba gusto nila ng bloodbath? Di mag-bloodbath tayo. So, bibigay lang ang gusto, ibibigay lang ang hilig, Attorney Duca. Tama po yun. Opo. Pero Attorney Duca, from your perspective bilang isang legal professional, kayo po ay naging assistant dean na rin, kayo po ay kasalukuyang University Legal Counsel, bilang kayo po ay legal practitioner. Ano po ba ang inaasahan nating makita? Sakaling magko-convene ang Senado as an impeachment court, ano-ano ba yung mga inaasahan nating makita at gusto nating makita from the side of the legal community? Oo, gusto nating malaman talaga may liability ba? At ito ho, siyempre mauuna yung mga nagrereklamo, yung nag-file ng complaint. At ang mga prosecutors natin sa ilalim ng batas ay yung mga congressman na siyang maglalahad ng kanilang mga ebidensya. So ngayon gusto nating malaman, tama ba yung prosesong ginawa? At ito naman matapos sila maglahad ng kanilang mga ebidensya, pagkakataon naman ng Vice President, nag-i-cross-examine yung mga testigo, questionin yung mga dokumento, kaya para sa atin na mga mamamayan, abogado man o hindi, na nanunood lamang, gusto nating malaman. At ang proper forum na sinasabi ay ang Senado. Kasi doon natin aalamin, may ebidensya ba yung nagrereklamo? Ito bang si Vice President may kasalanan o wala? Yun ang tamang venue para ipakita kung wala talagang kasalanan at matapos na itong issue na ito. Kaya lang alam mo, kasamang Al, itong impeachment, political process yan na hindi naman talaga mga abogado yung magiging judge. Kasi wala namang requirement sa Constitution na ganyan. So maaaring wala silang training sa trial, kaya baka naman ma-misinterpret nila. Pero just the same, marami hong nagmamasid Kaya tingnan natin, kapag itong mga senador nanumpa bilang judges,
bound na ho sila ng ethical principle that the judge must not only be impartial, he must appear to be impartial. Hindi ho dapat siya may kinikilingan, neutral dapat yung judge. Kaso ngayon pa lang po, marami na nagpapahayag for or against doon sa impeachment. Hindi ho dapat dahil mga judges ho sila later on. Nauuna na yung kanilang judgment, Attorney Duca. Pero ako personally, I would not inquire onto the alleged wisdom, the wisdom of our lawmakers sa pagdedesisyon hinggil po dito sa impeachment trial. Pero dun sa pulso po ng ating mga kababayan, ano po masasabi natin dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? Biglaan nagpalit ng liderato kahapon ang Senado in a shocking turn of events. Ika nga. Palagay po natin, tayo po ba kumpiyansa na mauupo, biglang magkokonbina ang Senado upang maging isang impeachment court, at nakakakita ba tayo ng tsansa na itong si Vice President Sara Duterte ay mako-convict o kung siya ay hindi mako-convict? Well, sa tingin natin sa nangyayari, unang-una, parang coincidental daw yung pagpapalit ng liderato. Pero alam naman natin na itong si former Senate President Soto, gusto niyang ituloy yung trial. At syempre, yung minority noon, ayaw nilang ituloy yung trial. Biglang nagpalit. So kahit naman itanggi nila, tayo masid, parang may koneksyon. At hindi ho natin maiiwasan na talagang may alignment ho dyan yung pro-Duterte at anti-Duterte. So alam natin na numbers game po ang laro sa kailangan natin ng 16 na senador para bumoto para makonvict yung Vice President. Kung hindi ho aabot ng 16 yan, ano pa man ang ebidensyang iharap, hindi ho magkakaroon conviction. Pero katakutan ho natin siguro yung silent majority na tinatawag. Kasi nung panahon po ni Erap, napakarami hong kakampi si Erap sa Senado, may isang envelope lang na ayaw pabuksan, nag-trigger ho ito ng isang malawakang aksyon ng mga tao na nagmamasid at nagpalit ng liderato. Ngayon naman po, hindi po pwedeng magpalit dahil ayos naman yung nandyan sa presidente natin, wala namang reklamo pang na-file, hindi mo mapapalitan siyempre yung presidente. Baka yung vice president. So, depende ho sa paglalatag ng ebidensya at depende sa pagtingin ng mga mamamayan kasi mas marami po yung mga tao na tahimik pero nagmamasid. Siyempre, maingay po yung anti-Duterte, maingay yung pro-Duterte, pero ano yung nakararami na tahimik lang? Yung tinatawag na silent majority. Paano natin sila kukumbinsihin na pumunta dun sa isang panig? Ayun. Lastly po, Attorney Duca, sir, para sa inyo pong mga estudyante, para sa mga kukuha ng bar exams, well, ano po ba ang maibibigay natin na mensahe dito ngayon in an interesting turn of events? Ngayon po, palagay ko, you would agree na medyo makasaysayan ito pong mga pangyayari na ito. And maaaring ang lumabas ito sa ating mga exams, mapa-bar exam man yan o yung mga normal lang na exam sa law school. Ano po masasabi natin sa ating mga kababayan? Para sa akin, dapat magmasid tayo at huwag tayo naniniwala sa mga sabi-sabi, magbasa tayo ng batas. Sa mga estudyante ko, well, may malapit na ang final exam, baka lumabas. At sa bar exam, alamin ho natin ang nakalagay sa konstitusyon, alamin natin ang nakalagay sa batas, at wag lamang puro opinion. At kung nakikinig tayo sa mga opinion, tingnan ho natin yung inclination ng tao, bakit ganon ang kanyang opinion. At para malinawan ho tayo, patuloy ho tayong manood sa Radyo Pilipinas at pumunta kayo doon sa CD Duca Law YouTube channel. At mabuhay po ang mga saksi ni Duca. Yan, mabuhay yung mga saksi ni Duca. Kabilang po tayo dyan. Nanonood ako ng mga lecture ni Attorney Duca sa YouTube. Maraming salamat po sa pagbibigay ng liwanag dito po sa issue natin on a legal perspective. Magandang umaga po at maraming salamat po, Attorney Cecilio Duca, sir. Maraming salamat. My pleasure. Please don't forget to like, share, and subscribe to CD Duca Law, where law is made simple and life is made easier. See you next time!